Thank you, Nice. Ay. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Matamli ako po ata. Marimla. Ngayon po ay buwan ng Pebrero. Ang bilis po natapos ng January, 11 months na lang, Pasko na naman po. Merry Christmas po sa inyo. Napakabilis po. Hindi natin namamahal. Hindi man tayo po nainip, natapos kaagad ang month of January. Natapos po natin kung paano yung faith that fights, yung paano po makilaban o ipaglaban po natin yung ating pananampalataya. At ngayon naman pong Pebrero, pag sapit ng buwan ng Pebrero, ito po laging naka-mindset na po sa atin, ito po yung araw ng mga puso. Kaya yung mga dalaga, yung mga binata na wala pang boyfriend at girlfriend, ayan. Nananalangin na sila. Na merong mag-date sa kanila. Pero, hintayin ninyo yung pinaka-best na ipagkakaloob ng Diyos sa inyo. Amen, mga binata, mga dalaga. Kaya nga po, ngayong month of February, ating pong pag-aaralan o ang tema po natin ay kung paano po natin unawain ang maka-Diyos na pag-ibig. Understanding the God kind of love. Ito pong topic natin na ito, hindi ko po alam kung tayong lahat nauunawaan ba natin, naiintindihan ho ba natin kung ano yung salitang love. Sa panahon po natin ngayon, hindi naging maganda yung ibinibigay na kahulugan patungkol po sa salitang pag-ibig. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo o i-share po sa inyo ang katulad po na sinyer ng ating punong pastor kagabi. Bago po natin umpisahan yung ating pinaka-topic, yung understanding the God kind of love. Sa Ephesians chapter 3, verse 16 to 20, sabi po diyan, I pray, sabi po ni Pablo sa mga tiga-Epeso, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your heart as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Yung atin daw pong mga ugat, alam po ninyo, ang halaman, kapag ang ugat nito ay tumutubo po yan pailalim, pa-spread at pailalim. Kapag po yan ay pailalim at malalim na malalim po, yung ugat ng isang puno, ito po ay napakatatag. Kahit na anong bagyo, tingnan po ninyo, yung mga coconut tree. Hindi ba? Kahit na po malakas ang hangin, hindi sila kaagad-agad nabubunot. Sumusunod lang po sila kung saan po sila idinadala ng hangin. Ayan po yung sinasabi dito, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Na yung ating pong ugat, na lalo pang itong maging lumalim. Sa pag-ibig ng ating Diyos. Yung susunod pong and may you have the power to understand as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep love is. Naunawaan ho ba ninyo ito? And may you grow, sabi po dyan, and may you grow have the power to understand na kayo ay lumago, magkaroon ng kapangyarihan, na maunawaan natin na gaano ba tayo bilang mga anak ng Diyos. People of God should maunawaan natin gaano ba kalawak, gaano ba kahaba, gaano ba kataas, gaano ba kailalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa't isa po sa atin.
Nakukuha po ninyo, naunawaan po ninyo. Yung verse 19 po, may you experience the love of Christ, though it is too great, sabi po dyan. Though it is too great to understand fully. Talagang hindi po natin na maunawaan na lubusan ang pag-ibig ng Diyos. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Sa verse 20 po, ang sabi niya, now all glory to God, who is able, though His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Ang may author po ng pag-ibig walang iba kung hindi ang ating Panginoon Jesus, ang ating Diyos. Kaya yung how wide, how long, how high, how deep, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po natin fully mauunawaan, maiintindihan. Pero ipinadama na po ng Diyos sa atin yan. Gaano ba yung how wide, how long, how high, how deep? Sa Romans chapter 5 verse 8, ano po ang sinasabi doon? Pakiano po, para mabasa natin. Romans chapter 5 verse 8. Ano ba yung sinasabi? But God demonstrate, ang Diyos po, i-demonstrate niya, ipinakita niya, ipinadama niya sa atin, yung kanyang pag-ibig. Ano po? Noon pa man na makasalanan tayo, si Kristo po ay namatay na para sa atin. Wala pa man po tayo dito. Pinadama na po, ipinakita na ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Yan po yung love. Pero sa panahon po natin ngayon, nag-iba na po ang meaning ng love. Alam po ninyo, nagpapasalamat po ako dito sa church na ito. Yung panalangin po ni Paul, open the eye of their understanding, enlighten their mind, or open the eye of their heart, and enlighten their mind. Nangyayari po dito sa atin, sa church. Nauunawaan po natin ngayon at naipamumuhay po natin kung ano ang mga salita ng Diyos, kung ano yung gusto niyang mangyari sa atin, na tayo talaga maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Kaya sa 2 Peter chapter 2, kung di pa ako nagkakamali, verse 16 yun o 13, kung mag-umpisa po doon, ano po ang sabi doon? Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Dapat po, tayo po ay lumago sa biyaya at sa karunungan o kaalaman ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yan po ay nangyayari sa atin sa panahon po natin dito sa Calvary Temple. Bakit ko po nasabi na yan ay nangyayari? Yun lang pong maging generous tayo sa mga nangangailangan. Noon, hindi po ganyan. Hindi mo makita na may tumutulong talaga. Meron, pero po kakaunti. Pero ngayon, tayong lahat, nabuksan yung kaisipan natin. Ano ba yung pag-ibig? Paano ba yung generosity? Kaya nga po, sa gabing ito, hayaan po ninyo na pag-aralan pa natin, gaano ba yung wide, yung long, yung high, yung deep na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang dalangin ko po sa gabing ito, ang aking pong ninanasa, na ang bawat isa't isa sa atin, buksan po natin, hayaan po natin, nadamhin natin, unawain natin, namnamin po natin ang salita ng Diyos sa gabing ito. Amen po ba? Kaya nga po, kung itatanong ko sa inyo, ano ba ang kahulugan ng pag-ibig sa inyo? Ano po? Wala po kayong alam. Ano po yung pag-ibig sa inyo? Hindi ba noon meron pang ang tawag ng diary ba yun? O yung may sinusulat-sulat pa tayo noon? Ano po, lalo na yung mga babae nung high school, nung grade school. Ano po? Ano tawag doon? Yung Islam book. Di ba? Siguro may nakatago pa dyan eh. Ano po? Katapos, binabasa-basa pa ninyo. Ito yung nasulat ko. Ano yung love? Ano yung nasulat mo sa love?
No? Karamihan po, yung natatak sa ating kaisipan, love is blind. Ano po? Pero hindi po yan ang katotohanan. Alam po ninyo, sa Bible, 4 na klase pong pag-ibig, yung pagmamahal, ang itinuturo po sa atin. Yung una po, ito po yung eros. Yung eros po, ito yung romantic or sexual love. Pangalawa po, ito po yung storge. Love. Ito po yung sa pamilya naman po ito, yung pagmamahal ng ina sa kanyang anak, tatay sa kanyang anak, o kapatid sa kapatid. At yung pangatlo po, yung filial love, ito po yung pagkakaibigan. Yung mahal mo yung kaibigan, yung BFF mo. At ito po yung pinaka-importante na itinuturo po sa atin, yung pong agape love. Yung agape love na po yan po yung pag-ibig na nagmula sa ating Panginoon. Yan po yung tunay na pag-ibig, yung unconditional love. Kaya ito po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Tinatanong ko sa inyo kanina, ano ang kahulugan ng pag-ibig sa inyo? May sumagot, love is blind. Alam ko po marami pa kayo na na kahulugan sa pag-ibig. Kaya tatalakayin po natin yung the God kind of love is not self-centered. Napakabigat kung pag-aaralan po natin. At kung hindi ka born again, kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, at kung hindi po na-transform, na-renew ang kaisipan mo, mahirap po ito. Pero bilang mga na-born again na po, na-transform, na-renew yung ating kaisipan, madali pong gawin ito sa tulong po ng banal na Espiritu. Kaya nga po, ano ang kahulugan ng love ayon sa salita ng Diyos? Kaya nga po, basahin natin in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Ang sabi po dyan, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, it always trusts, it always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. Ang lahat po mawawala, maliban lang sa pag-ibig na nagmula po sa ating Panginoon. Eternal po yan. Infinite po yan. Pag-ibig na yan. Ang Diyos po natin, wala po siyang hangganan. Tandaan po ninyo. Kaya yung pag-ibig na itinuturo niya sa atin, wala din pong hangganan yan. Amen po ba? Kaya yan po yung nararanasan natin, yung pag-ibig na yan, yung agape love, yung unconditional love, na kahit noon pa na makasalanan tayo, ang ating Diyos ay pinagkaloob niya po yung kanyang bugtong na anak, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po, the God kind of love is not self-centered because, number 1 po, the God kind of love comes from a holy God. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung definition ng love? Kaya pag tinanong po kayo kung ano ang definition ng love, ito po yung inyong isasagot. Ito po yung isusulat ninyo. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 up to verse 8. Amen po ba? Naunawaan po natin, hindi na po yung love is blind. Amen. Malinaw po ba sa atin? Yan po yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sige po, bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. Ama, salamat po sa gabing ito, na muli kami po ay tinipon ninyo sa iyong bahay-sambahan.
Salamat po na kanina pa lamang po na kami ay nag-worship, Panginoon. Inaawitan ka namin. Damang-dama po namin ang presensya mo, Panginoon. Lord, turuan mo pa kami kung paano po namin, Panginoon Diyos, ipagkaloob ang sarili namin as a living sacrifice, Panginoon Diyos. Acceptable, pleasing and acceptable, Panginoon Diyos, sa inyong harapan, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang buong pagkatao po namin magamit mo sa iyong ministeryo, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, open the eye of our heart, Panginoon Diyos. Enlighten our mind, Panginoon. Habang kami po ay nakikinig ng iyong banal at makapangyarihan na salita, kumilos po kayo sa bawat puso po namin. Salamat po, Panginoon, sa bisita po namin sa gabing ito. Hindi po aksidente na naririto siya. At maririnig niya ang iyong salita, Panginoon. Lord, mahal na mahal mo po ang aming kapatid na ito. Hayaan mo po na habang siya ay nakikinig, Panginoon, Banal na Espiritu, kayo po yung magbigay sa kanya ng pangunawa upang maunawaan niya, Panginoon, gaano, Panginoon Diyos, how wide, how long, how high, and how deep is your love for Him, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Ang salita mo, Panginoon, ang magiging salita ko. Takpan mo po ako, Panginoon Diyos, ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Empower me, Lord Jesus. Lord, salamat po sa kalayaan na pinagkaloob mo na doon sa humihingi ng kalayaan sa anumang klase ng bisyo, Panginoon. Yung humihingi po ng kaligtasan, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon, ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Salamat sa kasagutan na ipinagkaloob mo na po, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo lang po namin ipinagkakaloob ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede kayo pong painain Ing aircon. Huling lalangin ako po. Dahil po, halos po 4 na araw na wala po akong boses. At Thursday lang po. O noong pong noong Wednesday, dahil may prayer, po tayo meeting tapos overnight. Kaya nung matapos po yung prayer meeting natin, na itanong po, narinig po ako ni Pastor Manny na nagsalita, ala ka palang boses ko, muli nakamag-attend overnight. Ali, mag-attend ko, sabi ko. Kasi po tinutokso na ako ng kaaway na hindi na ako mag-a-attend dahil nga wala akong boses. Si Pastor Manny, mas higit po yung nararamdaman niya, nakakapag-attend po siya ng services po natin. No? Kaya nga po, sabi ko nga sa demonyo, lakuan mo ko Satanas. Mo ko didemonyohan. O demonyo na kaya, mo ko didemonyosan na ako kaya. Ingkay, mag-attend ko. Kaya nga sabi ni Pastor Manny, mag-agree na kamo kay prayer. Kaya yung iba po, hinahanap nila yung boses ko. Pastor Rote, kaya mag-lead kay prayer. Ala ko pa ang boses kanita, sabi ko po. Praise God po, ngayon po nagkaroon ako ng boses. Dito po sa ating pinag-aaralan, ang sabi, the God kind of love is not self-centered because the God kind of love comes from a holy God. Kaya nga po, ang tunay na pag-ibig nang galing sa banal na Diyos. Kaya po, yung definition ng love sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 up to 8, ay napakaganda. Amen po ba? Hindi ho ba kayo nagagandahan sa definition ng love na ipinagkaloob ng Diyos na isinulat po sa 1 Corinthians 13, verse 4 to 8? True love can only be found. Kanino po? Kay Kristo. Sa Kanya lang po. Sa 1 John chapter 4, verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. Sa 1 John chapter 4, verse 16, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Tandaan po ninyo, hindi po natin pwedeng baligtarin ito. Na love is God. Kahit kailan, ang pag-ibig hindi naging Diyos. Amen po. Ang Diyos lamang po. God is love.
Dahil po, wala pa man tayo dito. Wala pa man po ang mundong ito. Nandyan na po ang ating Diyos. Paano po yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Kung maaano po ninyo, yung Psalms 100, ano po yan? Yung 139 verse 13 to 14. Sabi po, "For you formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul. It's very well. Knows it very well." Ano pa po yung Jeremiah 29:11? "For I know the plans I have for you." Hindi ba pag-ibig, pagmamahal ng Diyos yan sa bawat isa't isa sa atin? Pinrepare niya po ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kahanga-hanga po ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos. Kaya nga po, ang pag-ibig na yan ay nagmula lang sa banal na Diyos. Sa panahon po natin ngayon, maraming tao po yung nako-confuse. Naguguluhan po sila. Ano ang pag-ibig? Ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Kaya nga po, yung mga iba, dinidefine po nila sa sarili nilang kaalaman. O kung ano yung nararamdaman po nila. Kung ano yung feelings, kung ano yung emosyon nila. Diyan nila dinidefine ang pag-ibig. Kaya nga po, ito po yung nakakatakot ngayon. No? Tingnan po ninyo. Nabalitaan na ba ninyo yung isang tao o yung isang babae, pinakasalan niya yung Eiffel Tower? Pinakasalan niya. Ano yung gagawin niya? Sana pakasalan niya yan yung winter, yung taglamig, tapos yakapin niya yung pinaka, bakal, no? Yung pundasyon. Tingnan ko kung hindi siya didikit doon. O sige, kiss mo yung bride mo. Hahalikan kaya nung tower na yon? Ano ba? Yung pong yung babae, pinakasalan niya yung crocodile. Nilagyan pa ng ribbon yung crocodile. Masyado na po nilang binaboy yung definition ng love. Ito po yung sinasabi, yung sa feelings, yung sa emotion po nila, kung ano yung kaalaman ng tao, ganyan po nila ngayon. Dinidefine ang pag-ibig. Tama po ba yun? Nasa wasto ka ba ng kaisipan? Pakakasalan mo ang crocodile? Pakakasalan mo ang aso? Pakakasalan mo ang ibon, ang hayop? Ano ka, hayop ka? Hindi ka hayop, tao ka. Tingnan po ninyo yung ganyan na nangyayari sa panahon po natin. Ang pag-ibig po, tandaan po ninyo, wala pa man tayo, wala pa ang mundong ito, nandyan na po yan. Yan po yung pag-ibig na nagmula sa ating Ama, sa ating Diyos. Yan po yung unconditional love. Kaya lang po, naging marumi yan dahil nga sa kasalanan ng isang tao, ng isang lalaki. Pero alam po ninyo, yung isang lalaki na yan, pero meron pa pong isang lalaki na ipinanganak, na tao. Sino po yan? Si Jesus. Yan po yung nagdala talaga ng pag-ibig sa atin dito sa lupa. Sa Kanya lang po ang pinagmulan yan, yung tunay na pag-ibig. Kaya nga po, ang pag-ibig, tandaan po ninyo, hindi po dinidefine kung ano yung nararamdaman natin. Dapat po, ituon po natin kung ano ang sinasabi. Ibatay po natin kung ano ang salita ng Diyos. Ano ba ang definition ng love pagdating po sa salita ng Diyos? At dito po natin siya i-define. Dito po natin siya ipamumuhay. Amen po ba? Nobody can tell, sabi nga po, what true love is except God alone. God Himself is the best example of selfless love when He gave His one and only Son to die on the cross to save us from hell. Yan po yung tunay na pag-ibig. Ipinagkaloob po ng Ama ang Kanyang bugtong na anak. Kanino? Para sa iyo. Para sa akin. Para sa ating lahat. Para hindi po tayo dire-diretso sa impyerno.
para kung sino man po yung sumampalataya. Ang sabi po nga ng John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Ano po yung so love dito? For God so love. Ito po yung selfless love ng ating Ama, ng ating Diyos. Ipinagkaloob niya po yung kanyang bugtong na anak. Para kanino sa iyo? Para mapako sa krus. Para ikaw, hindi na ikaw yung ipapako dyan sa krus na yan. Inangkin na po lahat. Kinuha na po lahat ng ating Panginoong Hesus. Ganyan po tayo kamahal. Inibig ng ating Diyos. Amen po ba? Hindi ba pwedeng makarinig ang Diyos ng palakpak po natin? Ng papuri po natin? Ito po yun. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ang world po dito, hindi itong mundong ito, kung hindi ang bawat isa't isa po sa atin. Tayo po yun. Amen po ba? Kaya kung sino man yung sasampalataya, yung maniniwala, kanino? Sa kanyang bugtong na anak, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The God kind of love comes from a holy God. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Pangalawa po, maikli lang naman yung number 1 po. Yung number 2 po, the God kind of love is not self-centered because the God kind of love prioritizes the needs of others. Pwede bang makarinig ako ng amen? Mahirap po bang mag-amen? Uulitin ko po, the God kind of love prioritizes the needs of others. Sa Tagalog po, ang makadiyos na pag-ibig ay inuuna ang pangangailangan ng iba. Pastor, mukha pong mahirap-hirap yata yan. Tandaan po ninyo, ang tao po, ang laman na ito, laging iniisip nito yung sarili. Makasarili po ang tao. Ano po? Pero dito itinuturo po sa atin kung paano po yung makadiyos na pag-ibig, ano po, na lagi niyang ipaprioritize, bibigyan niya ng na inuuna niya yung iba kaysa doon sa sarili niya. Kaya nga, ano ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 3 hanggang 8? Ang sabi po dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Sabi po dyan, sa Tagalog po, basahin ko po sa Tagalog, ano po? Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Ano po? Ano yung kaisipan na tulad kay Kristo? Ano po ang sinasabi dyan? Ang sabi po dyan, sa verse 6 po, sabi, who, being in very nature, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Yan po yung kaisipan. Ano po? Na tulad ng kay Kristo. Sa Tagalog po, dito ko na lang po i-explain. Sa Tagalog, nakukuha po natin kaagad maunawaan. Sabi, ano yung kaisipan ng tulad kay Kristo? Kahit na taglay niya yung kalikasan ng Diyos,
Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya'y bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Bilang Diyos po, alam po ninyo, noong ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao, ano po, alam po niya, Diyos siya. Makapangyarihan po siya. Pero hindi siya bumaba rito para anong gawin, para sumunod lang ang tao na ang gagawin niya. Hoy, kayo, sumunod kayo sa akin. Pag hindi kayo sumunod, matitikman ninyo yung aking kapangyarihan. Hindi niya po tinakot ang mga tao. Ano ang ginawa po ng ating Panginoong Diyos? Ano po? Ano yung pinadama niya? Yung pagmamahal na nagbuhat po sa ating Panginoong Jesus. Yung pagmamahal ng Diyos. Ano po yun? Ano po? Yung pangangalinga sa mga dukha. Ano po? Yung bang pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Yung pong inaalihan ng mga masasamang espiritu. Ano ang ginawa niya? Pinalaya niya po. Yung pong nangangailangan ng kaligtasan, itinuro niya po kung paano yung kaligtasan. Yan po yung uri ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya napakasarap po na namnamin how wide, how long, how high, how deep. Lord, yung pag-ibig mo sa akin. Alam po ninyo, nung minemeditate ko ito, paano ba kalahawak, kahaba, kataas, kalalim ang pag-ibig mo sa akin, Panginoon? Karakal ko nagewa pong kabastusan kaya ka. Pero liguran mo ko pa mo rin. Karakal ko gewang masanting kaya ka Ginoo. Kontra ka rin pagawa mo. Pero minahal mo pa rin ako. Tuwing ako'y lalapit sa iyo, tuwing ako'y nadadapa at lalapit tatawag sa iyo, nakahanda ang iyong tenga na pakinggan mo ako. Nakahanda ang dalawa mong kamay para yakapin muli ako. Nakahanda ka para bigyan mo ako ng kalakasan upang tumayo muli. That is how high, how wide, how high, how deep ang pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Naunawaan to ba natin? Kaya nga po, yan po yung God kind of love prioritizes the needs of others. Paano mo ngayon pinaprioritize yung iba? Sa atin po kapag merong kainan, nakapila po tayong lahat. Lechon o kaya turkey, ang pagkain. Hindi ba, pag nauna ka, ano ang kukunin mo? Yung pinaka-best. Di ba? Yung pinaka-best. Hindi mo man maiisip yung kasama mo. Ay, tagang kulak kening manyaman ay ni. Den katuki ko. Di ba? Kung paborito mo, yung balat ng lechon na malutong, kunan mo ngan. Kaybat, pagkatapos nun, hindi mo man pala kakainin, hindi mo naman pala uubusin. Di ba? Kaya nga, pagmasdan ninyo, pumunta kayo sa kainan. Pag may birthday, ang daming natitira. Bakit? Yan yung ugali ng tao eh. Yung bang inaano niya yung sarili niya, puta, na kumita ka ganan, na makapagbalik. Kunang-kunangan nga buri ko. Tapos ang daming nasasayang. Tama po ba o hindi? Pagdating sa pagkain, ganyan tayo. Na hindi mo lang maisip, ay, karakalmi pa pala. Ito mong sakto. Para rin kayabi ako nga rin kapatid ko nga rin, miras ng kingan. Hingkay. Kaya nga po, ano ang sabi? Do not
Do nothing out of selfish ambition or conceit, sabi po, vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Kung meron pong panoorin dito, ano po yung gawain natin? Hindi ba gusto natin lagi nasa harapan? Ano po? Kahit na meron ka nang nakitang matanda o kaya napansin mo na doon, no? Hindi mo man maiisip yan na, o ma, o tang, tara po, kita kang harap. Pangyan na ka magkasakit. Iuuna pa rin natin yung sarili natin, di ba? Ganyan ang tao eh. Pero dito itinuturo po sa atin kung paano po natin i-prioritize. Ano po? Yung iba nating mga kapatid. Ano pa po ang sabi dyan sa Mark chapter 10 verse 45? For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and give His life as a ransom for many. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Hindi niya po inantala, hindi niya inisip yung sarili niya. Ano po ang sabi diyan? For even the Son of Man came to be served, not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. Sino po yung tinutukoy na to serve others and to give His life as a ransom for many? Isa po tayo doon. Hindi inanantala ng ating Panginoong Hesus yung sarili niya. Katsura da ugali rin tao nga rin eh. Magsakripisyo ko. Sakripisyo kaya paimbiyeko. Hindi niya po sinabi yun. Kung kaya kayo ginawa ng ating Panginoong Hesus yun, saan kaya tayo ngayon? Alata mo siguro kaya, alata akin eh. Ale? O igpa, makanyan la rin eh. Ibiyaking ka na akong sarili ka rin eh. Katsura da ugali. Tiro ko na yung gana-gana. Ing makasanting kay meto nga tao para muntaya kay banwa. Pero suway la pa mo rin. Pero hindi niya po ginawa yun. Binigyan niya pa rin halaga. Tayo. Amen po ba? Helping others with their needs is only possible if you genuinely receive Jesus as Lord and Savior of your life. Alam po ninyo, helping others, ito pong church natin ito po yung nararanasan niya sa kasalukuyan. Ang dami pong humihingi, lumalapit sa atin, humihingi ng tulong. Ano po? Tinutulungan po natin sila. Alam po nyo, kahit na hindi member dito, kahit hindi po sila, yung ibang church pa yan, humihingi po ng tulong sa atin, tinutulungan po natin sila. Magagawa ba natin yan? Kung wala si Kristo sa atin. Kung itong mga itinuturo ayon sa salita ng Diyos, hindi natin ipinamumuhay. Bakit tayo pinagpapala? Bakit natin nararanasan ngayon ang pagpapala ng Diyos? Dahil sinusunod po natin ang kanyang mga itinuturo. Obedience sa kanyang mga salita. Kaya nga po, helping others with their needs is only possible if you genuinely receive. Kung tunay mong tinanggap, sino? Si Jesus as your Lord and Savior. Tinanggap ho ba ninyong tunay ang ating Panginoong Hesus? Bilang Panginoon na tagapagligtas ninyo, dapat po sundin natin kung ano yung itinuturo sa atin ngayon. Ala ng amen. Mahirap po ba yan? Ang sabi ng kasabihan po natin bilang mga tao, potang iya kabisa, anak ang karakal a dahilan. Pero nung bisa na ka man, anang karakal a paralan. Nepo, kung gusto mo, maraming pamamaraan. Gusto ho ba ninyo ang salita ng Diyos? Gusto ho ba ninyo itong teachings? Itong doktrina? Yan po yung doktrina, yan yung teachings. Gusto ho ba ninyo? Kung gusto po ninyo, dapat mag-obey tayo.
Maliwanag po ba sa atin yung pag-ibig na gustong ituro sa atin ng Diyos? Ano po? Kaya nga, pinapriority natin yung mga ibang tao kesa sa ating sarili. Lagi pong binabanggit ng ating punong pastor, sa amin, kapag lumabas kayo, sabi niya, dapat may dala kayong pera. Hindi po ninyo alam, hindi natin alam, na meron kang makakasalubong na member o kaya mga tao, mga kamag-anak, pagkatapos lalapit sa iyo, ano nangangailangan ng tulong, ang gagawin mo naman, ipagdadasal mo lang siya. Pagpe-pray mo lang, pagkatapos, okay na ka kanyang kapatid. Madadama niya ba yung pag-ibig? Mas madadama niya po yan. Pagkatapos mong pinag-pray, aabutan mo siya kahit magkano. Kaya nga po, itong Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Sino po yung may mga siyo dito? Yung Calvary po. Taas po yung kamay. Ako po marine. Sige po, taas ang kamay. Karakalda pa po rin alang siyo po. Alam po ninyo, sa siyo, mararanasan po ninyo ito, yung carry each other's burden. Na kapag may nangangailangan, merong may karamdaman po sa isang member. Alam po niyo yung member doon, yung mga kung ito po yung isang siyo na ito, dito merong nangangailangan, merong may karamdaman. Ano po, itong mga magkakasama na ito, dito mo mararamdaman yung pong sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden. Nagko-contribute po yung bawat member dito para po tulungan yung ating kapatid na nangangailangan. Ito po yung sinasabi dito. Nagiging magaan po doon sa ating kapatid. At dito, nararanasan nila yung katotohanan sa salita ng Diyos. Yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Hindi lang po salita, kung hindi may kasamang gawa. Kaya kayo po na walang siyo pa, maghanap po kayo ng siyo. Ito po ay isang magpapalakas sa inyo. Ano po? Magiging encouragement po ito sa inyo. Lalo pa po magiging matatag ang inyong pananampalataya. Kaya nga, yung majority po ng mga tao ngayon, lagi po yung sarili yung sentro. Totoo po ito. Lagi. Ito po. Kaya nga po, yung pangangailangan ng mga iba, hindi naman po nila pinakikibalak, pinaplano. Pero tayo dito sa Calvary Temple, kung ano po yung itinuturo na salita ng Diyos, gagawin po natin. Kaya kung merong nangangailangan, ano po, handa tayo. Kapatid, ating kundinalang kini, pitnata na pa ni. Kaya kayo 50 ka na, ako yung 50. Nakikita po ng kapatid natin kung paano ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi mo lang siya ipinanalangin. Ano po? Pero ito po, nakikita natin paano po natin binibigyan ng kahalagahan yung iba nating mga kapatid. Ano? Kaya nga, ano pa po ang sabi ng Ephesians chapter 1 John chapter 3 verse 16, 18. This is how we know what love is. Isa pa sa ano po, kahulugan ng pag-ibig. Jesus Christ laid down His life for us. Lord, alang mag-amen. Makanano kaya, Pastor, masakit siya yan? Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Kung ang ating Panginoong Jesus, pinagkaloob niya po yung buhay niya para lang sa atin. Tayo kaya, pwede ho ba? Maaari ba? Literal ba? Ano po? Ano ang sabi diyan? Ituloy po natin. Ano sabi? If anyone has material possessions, yung sinasabi ko po, tingnan ninyo, and sees a brother or sister in need,
but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Amen po ba? Kung merong nangangailangan sa ating mga kapatid, lalo na yung mga kapatiran natin dito sa loob ng church, wag lang natin sila ipanalangin. Kung hindi po, merong kasamang gawayan, bigyan po natin sila. Lalong-lalo na kung lumabas po tayo. Ano? Kaya nga, ano ang sinasabi? King Calvary Temple, aliwala. Maski mo sabihan karela, kaya pag-pray ko mo, o bakit inabutan na ako pa? Tutuyapin ng Diyos na ka rin. Ingkay. Nakuha po ninyo. Na kahit na hindi ka magsalita, nagiging blessing tayo sa iba po. Binabasa po yung buhay po natin. Na yung ating napag-aaralan dito, yung mga natututunan natin, yung nababasa natin dito sa napakalaking LED na ito, hindi lang natin binabasa at pinakikinggan, kung hindi ipinamumuhay, ginagawa po natin. Amen po. Kaya ito po, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Totoo po, yung pagsasakripisyo, sa iba, napakahirap po yan. Pero kapag si Kristo po ay nasa sa iyong buhay, alam po ninyo, yung mindset po natin, pag na-transform, na-renew yung kaisipan natin, po yan, kasama doon sa po natin, sa plano natin, ano na nasa isip natin, ano kaya yung magagawa ko? Paano ko kaya matutulungan ng aking mga kapatid? Kaya nga po, yung 2 Peter po na chapter 2, yung grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ, ito po yun. Nag-grow po tayo sa biyaya ng Diyos. Sa Kanya po, sa Kanyang, yung kaalaman ng Diyos. Dito po. Lalong lumalawak po. Dito natin naiintindihan, ito pala, ganito pala, gaano kalawak, kahaba, kataas, kalalim, ang pag-ibig ng Diyos. Dapat pala bigyan ko ng priority yung ibang tao, lalo na yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Amen. Ephesians chapter 4 verse 28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Bringing our neighbor in our Christ is the best way to help them. Tandaan po ninyo, bakit may trabaho ka? Ano ang sabi dito? Para that they may have something to share with those in need. Nakamana ako, hanapin Kenny. Nakamana ako, mag-obra ka. Para para gawa kang masanting, maging useful ka. Kagamit-gamit ka. Den gamat aren. Bakit? Istumego braka, Kenny. That they may have something to share with those in need. Para rin gamat aren. Istumego brala. Sinalod ka. Sinweldo ka. At asali mo, itamburi mo, at impasobra. Dito sobra panyahupla. Makanya niya po yan. Kaya bibles nakatamo ng Ginoo. Kaya di na nakatamong obra. Mo para kaya katamo. Para makasaw, tamo karening kapatad, tamo pang mangailangan. Amen po. Hindi ho ba napakaganda ng kahulugan na itinuturo ng ating Diyos patungkol sa pag-ibig? Kaya ba't sabihan mo, love is blind? Ito yung kahulugan tamo. Nung makanya niya, tamo akit ini. Yung pangangailangan ng mga kasama natin, mga kapatid, tamo akit yan. Nung ing pag-ibig, bulagya. Salamat sa Diyos. Hindi niya sinali yan dito sa 1 Corinthians po, chapter 13. Alam niya yung ikabubuti po natin. Amen. Ano po ang sabi? Salvation through Christ is what people need most. Tandaan po natin, paano mo pinaprioritize pa yung mga kapwa mo? Dapat po,
yung pagsishare ng salita ng Diyos. Yung salvation. Ano po? Yan kasi yung ipinagkaloob na assignment sa atin ng ating Panginoon. To share, ang word para makilala nila kung sino si Jesus. Kay Jesus lamang pwedeng tanggapin ang kaligtasan at wala na pong ibang pangalan ang binanggit ng salita ng Diyos sa Acts chapter 4 verse 12. Amen po. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 21, though I am free and belong to no one, sabi po ni Paul, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. To the Jews, I became like a Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself am not under the law, so as to win those under the law. To those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law, so as to win those not having the law. Halimbawa po, anong ibig sabihin nito? Sabi ni Paul, sabi niya dito, though I am free and belong to no one, I have made myself slave to everyone. Ang sabi niya, to win as many as possible. Para marami akong maidala sa ating Panginoon, Jesus. Halimbawa, ang sinisiraan ni Paul, iglesia. Ding iglesia, elamamangan daya. Dapat ekamangan daya pa. Para awin me. Ining kapatid ay ni. Naburi mong idala kang Kristo. Amen po ba? Makanya nimburi na pong sabihan nini. Flexible ya po. Po dati naman po sa, pastor, okay pala. Nung miminom pala rin nga, lakminom ko naman para awin ko lang keng kaya kang Jesus Lord, paano mo kapatad? In kaisipan na yan, may iba siya ken demonyos. Bisa ka kanyang minum. Pastor, nung susugal na pala, magisugal ko naman. O yan, sabihan ko na naman pa si Bayo. In kaisipan ayan, ba't naman ken demonyos? Makanya ni Muri na sabihan. Po. Dapat malawak ya po ini. Aintindihan tayo. Nung kaluguran may pinintawong ay ni. Po. Nung iya kaluluya mo, makatok nang niya ketang kay po, ketang slum area. Sigurado itamo taka rin. Mandiri ka. Ingkay na. Puntalan me ka rin. Bakit mo kaya? Inglugod na ning Diyos. Para akit na. Kaya ka. Makanyan me. Awin para kang Kristo. Amen po ba? Malino ya po ita. People with God kind of love will always prioritize the needs of others, especially the need to be saved through Christ alone. Ini po impunturya tamo. Na renin taong areni, na akilala i Kristo, i Jesus, in Savior, in Healer, itamungan po, paano tayo inlagyong Jesus. Pero itang malala makahulugan ng Jesus, nano itang abyena, ninlagyong Jesus, tayo balo. Nanuwari itang atsuketan lagyong Jesus. Istong sinabi inlag yung Jesus, karetang yung pong naaalihan ng masasamang espiritu, ang masamang espiritu tumatakbo po. In the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, there is freedom sa lahat ng uri ng bisyo. In the name of Jesus, meron pong kapangyarihan para mabago ang isang tao. Ganyan po makapangyarihan ang pangalang Jesus. Kaya nga po kailangan, i-prioritize natin sino yung mga taong hindi pa nakakakilala kaya sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo po at huli, the God kind of love has the power to love its enemies. Can I hear amen? Pastor, masakit niya naman. Itang number 2, ang po yan, masakit yung gawad. Prioritize me, memang kananunano. Kaya ba't katlo, luguran ke, ka na akong kapate?
yan po yung kakaiba natin sa ibang Diyos ng mga iba. Yung Diyos ng Muslim. Ano po ang sabi niya? Kapag infidel ka, hindi ka nila kasapi, patayin mo. Diba? Ganyan po. Kaya yung Diyos nila at yung Diyos natin, hindi po magkaparehas. Kahit na po yung sa Diyos ng mga kababayan natin ng mga Catholics, hindi po parehas. Ang Diyos po natin, ano ang sinasabi? Ano ang itinuturo po sa atin? Sa Luke chapter 6, verse 27, hanggang po 36. Ito po, sabayan ninyo ako. At unawain po natin ng mabuti. Ano ang sabi dyan? But to you who are listening, I say, kayo na nakikinig, ito yung sinasabi ko. Love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to the other also. Napanood na po ninyo sa Facebook yung matanda na nagsishare po ng salita ng ating Panginoon sa trend. Ano ang ginawa noong adult? Hindi ba nilapitan niya? Sinampal niya yung matanda. Ano ang ginawa ng matanda? Yung nagsishare ng salita ng Diyos. Nilapitan niya yung sumampal sa kanya. Binibigay niya pa yung kaliwa. Pero hindi na magawa nung sumampal sa kanya. Literal po na ginawa noon. Ito po yung sinasabi. Kapag pinagsasabihan ka ng masama, ano ang dapat mong gantihan bilang tunay na anak ng Diyos? Bilang born again, ano ang dapat mong gawin? Kapag minumura ka, mumurahin mo na ba? Ano po ang itinuturo sa atin ngayon? Na napakaliwanag. Ang sabi po dyan, ano po ang sabi? Love your enemies. Pastor, may pantenoren ka na akong bitis kaya patawaran yan. Kasakit ng gewa ka na ako. O sige, ikang bala. Punta ka mo rin impyerno eh. Lamenta mo po ang tsuka king impyerno na mo yung gawan mo. Dito pa lang, buhay pa lang tayo. Yan po yung pamamaraan ng Diyos. Amen po ba? Para makarating tayo doon sa langit. Yan yung katuruan po ng Diyos. Ano po? Love your enemies. Do good to those who hate you. Maski kasama na kang kasaman ng kapatid mo. Luguran mepa mo rin ang sabi niya. Do good. Gumawa ka ng kabutihan sa kanya na kinaiinisan mo. Bless those who curse you. Kahit na ba sinusumpa ka niya. Kahit tinawag niya pa ang lahat ng Diyos na alam niya. Ano ang dapat mong gawin? Pray for those who mistreat you. Sabi po. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other side. Also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. To do to others as you would have them do to you. Verse 32, if you love those who love you, what credit is that to you? Kung minamahal mo nga, kung mahal mo lang, yung nagmamahal sa iyo, ano yun para sa iyo? Ano yung credit? Ano yung makukuha mo? Ano pa ang sabi doon sa susunod? Even sinners, kahit na yung mga makasalanan, love those who love them. Even yung mga kasalanan, yung mga kasalanan, mahal nila. Yung nagmamahal sa kanila. Ano rin yung sagot dyan? Sabi po, and if you lend, sabi niya, and if you lend to those from whom you expect repayment, and what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. Verse 35, but love your enemies. Dalawa lang ang nakarinig sa boses ko. But love your enemies. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Kagabi pong pinakikinggan ko ito, habang nagsasalita ang ating punong pastor, nandun po ako sa likuran.
Kasi yung iba, alam po ninyo, hiramin ko yung salita na ginagamit ni Pastor Manny. Lamaran la rin nga liwa. Gagamitan de. De po, palo mo kapatad, may salita yung banal espiritu ka na ako. Punta landa ka, para man mo ko kanong makanyan. Lamaran, alang makanyang kay Bible. Na sinabi, ng banal espiritu, makanyaning kawan mo. Yan ang gagawin. Hindi po. Righteous po ang ating Diyos. Hindi kanya tuturuan ng ganyan. O bakit ka magtiwala kay Diyos? Huwag po natin aabusuhin. Ano po? Kung ganyan yung pagkaintindi mo, yan ay human knowledge. Hindi po galing sa Espiritu yan. Galing sa iyo yan. Kaya, ano po, pangit ang ginagawa mo. Hindi po nakakatuwa yan sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, noon palang makasalanan tayo, while we were still enemies of God, He already gave His best for us. Ano po yung best na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga naririto tayo. Kaya po yung sa bisita po natin, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Yesus. Hindi po aksidente na naririto kayo. Na marinig po ninyo kung ano yung love ayon sa salita ng Diyos. Hindi po ayon sa human knowledge. Kung hindi ayon sa salita po ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos, perfect po yan. Walang pwedeng kumontra dyan. Kaya nga po laging sinasabi ng amin po ng pastor, kapag ikaw ay nagko-correct, nagre-rebuke, gamitin mo ang salita ng Diyos. Hindi niya makukontra yan. Dahil ang salita ng Diyos, totoo po yun. Kaya nga itong binasa po natin ngayon sa Luke chapter 6, verse 27 to 36, totoo po yan. Ano ang dapat natin gawin ngayon? Mahalin ba natin ang ating mga kaaway o hindi? Kukunti pa rin yung kumbinsido. Mahalin na po natin yung ating kaaway. Mag-release po tayo ng forgiveness. Amen po ba? Amen. Kapag kayo hindi nag-release ng forgiveness, hindi nyo pinatawad ang kaaway ninyo, sino po yung nabibigatan? Yung kaaway ninyo o ikaw? Ikaw, di ba? Tuwing makikita mo siya, yung blood pressure mo na 120/80, nagiging 190/120. Bakit? Dahil doon sa unforgiveness. Ang sabi ng ating Panginoon, para maging 120/80 ang iyong blood pressure, patawarin mo yung kaaway mo. Totoo po yan. Nakuha po natin? Gagawin ba natin? Kausap po ninyo, sumagot kayo sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa Colossians chapter 1, verse 21-23, once you were alienated from God and were enemies in your mind because of your evil behavior, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel. Ito po yung ebanghelyo, yung mabuting balita that you heard. Ito pong mga binasa natin dito. Yung narinig ninyo mga binasa ko, ito po yung sinasabi, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Lahat po yan na binasa natin. Yan po yung gospel. Yan po yung salita ng Diyos. Yan po yung inuutos sa atin. Kung paano yung tunay na pag-ibig na nagmula sa Diyos. Ito po yun. Love your enemy. Prioritize. Ano po? Sino yung mga kapwa po natin? Ano po? At yung pag-ibig na yan ay banal. Nagbuhat po sa ating Panginoon. Wala pong kamalian yan. Kaya nga, the reason, sabi po dyan, we can love our enemies
is because He first loved us. Sino po yung unang nagmahal, umibig sa atin? Walang iba kung hindi ang Diyos. Ipinadama niya po yan sa atin. Kaya nga po nandito tayong lahat. Dahil doon sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa krus na yan. Ang krus na yan, simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin po, sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Tayo po ay nagmamahal ngayon, marunong magmahal. Bakit? Dahil una tayong minahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa gabi pong ito, natutunan natin, ano yung tatlong klase na God kind of love na itinuro po sa atin? Yung hindi self-centered, yung hindi yung sarili mo ang tinitignan mo o pinapriority mo. Ano po yan, tatlong yan? The God kind of love comes from a holy God. A God kind of love prioritizes the needs of others. The God kind of love has the power to love its enemies. Wala pong mahirap sa Diyos. Kapag taus-puso po nating dinidesire, ano po, Lord, gusto ko pong gawin ito. Bilang tao, wala po akong kakayanan. Tulungan po ninyo ako. Bigyan po ninyo ako ng kalakasan, ng katatagan upang magawa ko po ito. Yung itinuro ninyo sa gabing ito kung paano po yung ibig sabihin ng pag-ibig. Yung tunay na ibig sabihin po ng pag-ibig. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Galatians chapter 2 verse 20, ano po ang sabi? I have been crucified with Christ and I no longer live. Ano po? But Christ lives in me. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. The life I now live in the body, ang buhay na ito na aking ikinabubuhay sa katawang ito, I live by faith. Bumubuhay po ako sa pananampalataya. In the Son of God, sabi po dyan, who loved me and gave Himself for me. And gave Himself for you, for us. Yan po yung pag-ibig ng Diyos na itinuturo niya po sa atin sa gabing ito. At nawa po, naging malinaw sa atin kung ano ang pag-ibig, kung ano yung kahulugan ng pag-ibig ayon sa salita ng Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 13. Ano po? At nawa, ito po yung maipamuhay po natin. Alam po ninyo, kapag itong pag-ibig na ito ang nakita ng ibang tao sa atin, kahit na hindi po tayo magsalita, siguradong magtatanong yan, bro, no ka rin kayo sisimba? No ka rin kasisimba? No ka rin ka pupuntang church? Bakit bro? Kasi aliwaing akakit ko kaya ka. Sila na mismo ang magpapatotoo po. Ang kailangan lang po natin, obedience. Ang pagsunod po dito sa mga itinuro po sa atin. Kapag yung pag-ibig na yan na galing mula sa ating Panginoon, ang siyang nasa sa atin, ilaw at asin ka. Maganda kang modelo. People with God kind of love should live for Jesus, who loved us and gave Himself for us. Salamat po sa ating Panginoong Yesus. Salamat sa banal na Espiritu na sa gabi pong ito o sa buwang ito, sa buong buwan ng Pebrero, itinuro niya sa atin kung ano ang pag-ibig, yung tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. Sino po yung na-bless? Sino po yung naunawaan niya ngayon kung ano talaga ang pag-ibig? Manyaman niya po, inglugod na ng Diyos.
Sabi ko nga po kanina, sabi ng ang mga CEO ko po, magpasalamat laki ang Ginoo. Nagpapasalamat po sila dahil yung sinabi ko kanina, nabuksan po yung mata ng puso natin, na-enlighten yung ating kaisipan sa mga salita ng Diyos. At ngayon, yung mga deep secret things sa salita ng Diyos, ipinapahayag niya po, ibinibigay niya sa atin. At tayo naman po, dapat handa tayong tanggapin ito. Dapat po, pangyamanin natin ito. Dapat po, pahalagahan natin ito. Dapat bigyan po natin ng importansya ito. Dapat puso po natin, maitanim sa ating kaisipan na ang pag-ibig ng Diyos, ito pala yung ibig sabihin niya. Pag-ibig galing sa Diyos. Ang pag-ibig, pinaprioritize niya ang kapwa niya. Hindi siya self-seeking. Hindi siya makasarili. Ang pag-ibig, marunong magpatawad. Amen po. Alam po ninyo, lagi ko nasasabi ito. Dalawa sa mga weapon ng kaaway sa loob ng church, sa bawat mananampalataya, ang ginagamit ng kaaway, yun pong unforgiveness. Yung hindi marunong magpatawad. Yan yung isa sa mga weapon ng kaaway. Pangalawa po, yung tithes and offering. Number 1 po yung dalawang yan. Ano po, yan ang ginagamit. Pero ngayon, dahil po nabuksan, na-enlighten yung ating kaisipan. Ano po, ngayon, nag-grow po tayo sa grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. At ang mga tiga-Calvary Temple, salamat sa ating Panginoon, nagmamature po tayong lahat. Nagle-level up po yung ating pananampalataya. Purihin na ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapon.